Magandang araw sa lahat. Hiling ko'y nasa mabuting kalagayan kayo. Okay, hindi na natin ito patatagalin pa para hindi na rin sayang o masayang ang inyong load o di kaya internet, hindi ba? Kaya para sa ating panalangin, nais kong ipikit ninyo ang inyong mga mata at sabayan itong inihanda kong video. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Magandang araw ulit sa inyo, class. Bago tayo magsisimula sa ating klase, ay nais kong magkaroon tayo ng kasunduan sa loob ng aking klase. Una, panatilihing naka-off ang microphone kung hindi naman tinatanong o kinakausap upang mapayapa ang daloy ng ating klase. Pangalawa, pindutin ang icon na ito kung gustong sumagot, gustong magtanong o di kaya gustong magdagdag o magbahagi ng ideya. At pangatlo, sumenyas ng thumbs up kung naririnig ako at thumbs down kung hindi. Malinaw? At para sa inyong attendance, i-click lamang ang link na aking ilalagay dyan sa baba. Ang link na yan ay available lamang hanggang matapos ang ating klase upang malaman ko kung sino talaga ang dumalo o nandito sa loob ng ating klase. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayon, nais kong magkaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Binibining Joanne, maaari mo bang ibahagi sa amin ang inyong natutunan tungkol sa huling paksang ating tinalakay? Salamat at masaya ako dahil lubos niyong naunawaan ang ating huling paksang tinalakay. Bago tayo magsimula sa ating formal na talakayan, nais kong punan ninyo ng angkop na letra ang bawat kahon upang mabuo ang katumbas na salita. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan ay ibibigay ninyo ang mga letra na dapat dating ilagay dyan sa kahon upang mabuo ang katumbas nitong salita. Kapag naririnig ninyo o maririnig ninyo ang tunog na ito, ito'y nangangahulugan na tama ang inyong sagot. Maliwanag? Okay, Darren, sa unang salita. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Tama. Okay, Eliza, ikaw naman para sa pangalawang salita. Tingnan natin. Tama. Pangatlo, ikaw naman, Joanna. Tama nga ba mga nilagay mong letra? Tama. Nakakatuwa. Masaya ako't napunan nyo ng angkop na letra ang bawat kahon. Ngayon, Richie, ano naman ang napapansin mo sa inyong ginawa? Tama, isinalin nyo ang salitang Filipino sa wikang Ingles. Ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang mga simulain sa pagsasalin sa Filipino mula sa Ingles. Handa na ba kayong matuto? Kung handa na, thumbs up na lang dyan. Dahil handa na ang lahat, binibining Darren, maaari mo bang basahin ang unang simulain? Okay, ang bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga taong gumagamit nito. Dahil ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang wikang Filipino at wikang Ingles, ibig sabihin ito'y tumutukoy sa bansang Pilipinas at Amerika. Ang Pilipinas at Amerika ay ang dalawang bansang may lubhang malaking pagkakaiba. Ibig sabihin, tama ka, Ginoong Reyna. Ang wikang Ingles ay ang kasangkapang ginagamit ng mga Amerikano sa pagpapahayag at Filipino naman para sa mga Pilipino. Kung kaya, mapapansin natin na hindi natin maisalin ng maayos ang ilan sa mga nakasulat sa Ingles sa ating sariling wika sapagkat ito'y nagpapahayag ng mga kaisipang nakaugat sa kulturang dayuhan. Mabuti at nakuha ninyo ang ibig kong sabihin. Ngayon, isipin natin na ikaw ay isang tagapagsalin. Bilang tagapagsalin, ano kaya ang dapat mong maunawaan sa pagsasalin?
Pindutin ang icon na ito sa gustong sumagot. Tumpak Joanna, hindi dapat maging literal sa pagsasalin lalo na kung kargado ng kultura ang iyong isinalin. Ano pa, Richelle Ann? Tama, piliin mong maisalin ang intensyon o nais ipahatid na mensahe ng author. Bago tayo tumungo sa ating pangalawang simulain, sa mga mag-aaral na kakapasok lang sa ating virtual meeting, i-click ninyo ang link na aking nilagay dyan sa chat box sa baba para sa inyong attendance. Okay, Mira, maaari mo bang basahin ang ating pangalawang simulain at ibahagi sa amin kung ano ang iyong nauunawaan? Mahusay at naunawaan mo agad ang iyong binasa, Mira. Bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakanyahan. Ibig sabihin, malaki ang pagkakaiba sa kakanyahan ng mga wikang hindi magkaangkan at malaki rin ang pagkakatulad sa kakanyahan ng mga wikang magkaangkan. Sinasabi natin kanina na ang Pilipinas at ang Amerika ay dalawang bansang lubhang may malaking pagkakaiba. Ano sa tingin mo, Ivy, ang nais tumbukin ng bawat wika ay may kanya-kanyang kakayahan pagdating sa wikang Filipino at Ingles? Tama! Ang wikang Filipino at Ingles ay hindi magkaangkan. Ibig sabihin, malaki ang pagkakaiba sa kakanyahan ng dalawang wikang ito. May nais ka bang idagdag, Richie? Napakalawak na iyong pag-iisip, Richie. Sinabi niya na ang bawat wika ay may sariling paraan sa pagbuo ng mga salita. Sa madaling sabi, magkaiba ang balangkas ng mga pangungusap ng wikang Filipino at saka Ingles. Sa Filipino ay maaaring gumamit tayo ng dalawang anyo ng pangungusap. Ito ay ang simuno plus panaguri at panaguri plus simuno. Ngunit ito hindi maaari sa Ingles. Dahil tulad ng sinabi ni Richie kanina, ito ay nasa ayos ng pamamaraan ng simuno plus panaguri. Nauunawaan nyo ba? Thumbs up kung inyong nauunawaan. Para sa ating pangatlong simulain, maaari mo bang basahin, Ivy? Okay, dapat isaalang-alang ng tagapagsalin o ikaw na tagapagsalin ang pangkat ng mga tao na magsisilbing tagapagbasa o target ng mga mambabasa. Pero bakit mo pa isaalang-alang ang iyong mambabasa? Ikaw naman mismo ang tagapagsalin, Leslie. Mahusay, dapat mong isaalang-alang ang iyong target na mambabasa dahil maituturing na mabuti ang iyong ginawang salin kung ito ay tinanggap ng iyong target. Ngayon, paano mo naman masisiguro na tatanggapin ito ng iyong mambabasa? Okay, nagtaas ng kamay si Richie. Pakinggan natin ang kanyang ideya. Magaling ka talaga sa targetan, Richie, no? Ayon sa kanya, tatanggapin ng mga mambabasa ang iyong salin kung nailahad nito ang diwa ng isinaling literatura, gayon din ang pagiging angkop sa antas ng mga tao o mambabasa. Ikaw naman, Rex, ang babasa nitong pang-apat na simulain. Okay, bigyan ng pagpapahalaga ang uri ng Filipino na kasalukuyang sinasalita ng bayan. Dulot ng pagbabago sa ating wikang buhay at dinamiko, dapat nating isapuso at bigyang pagpapahalaga ang mga pagbabagong dulot nito. Bilang tagapagsalin, ano kaya ang dapat mong gawin, Richelle Ann, upang hindi mahuli sa mga pagbabagong nagaganap sa wika? Tama, dapat maging dilat ang ating isipan, mata at taenga at maging bukas sa lahat ng pagbabagong anyo ng Filipino alang-alang sa ating mga tagatanggap o target na mga mambabasa. Sa katunayan, meron tayong uri ng Filipino. Una ay ang Maynila Filipino. Ito ay ang mayaman at maunlad na Filipino dahil sa impluwensya at pagpasok ng mga dayuhang salita. Pangalawa ay ang National Science Development Board o ang NSDB. Ito ay nagbibigay karunungan sa mga terminolohiyang siyensya. Halimbawa, sipnayan, na ibig sabihin ay mathematics. Ano pa? Hapnayan, biology. Agimatan, tama, economics. Ano naman ang agsikapan? Tama, engineering. Nariyan rin ang pamantasay ng Pilipinas sa kanilang bersyon ng Filipino na tinatawag na UP Filipino.
kung saan ay sinasabi nila na kailangan natin manghiram ng mga salita, lalo na sa wikang Ingles, na labis na nagdulot ng impluensya sa pagpasok ng bagong talasalitaan. Halimbawa, ipinoproduce imbes na iminungkahi, di ba? Ano pa? Tama, pagde-develop imbes na paglinang. Meron ding mag-discuss imbes na magtalakay at inaprubahan imbes na pinagtibay. Thumbs up kung naririnig niyo pa ba ako? Okay, ngayon, sa ating panglimang simulain, maaari mo bang basahin, Daveson? Okay, maraming salamat, Daveson. Ang daglat at acronym, gayon din ang mga formula na masasabing establisado o universal ng gamit ay hindi na kailangang baguhin pa upang umayon sa banghay na katumbas sa Filipino. Pero bakit kaya hindi na kailangang baguhin pa, Darren? Okay, maraming salamat sa iyong ideya, Darren. Sinusunod at sumusunod ang nakararami na hindi na kailangang baguhin pa ang universal o establisado acronym o daglat upang hindi magbunga ng kalituhan at kaguluhan sa mga mambabasa. Nang sa gayon ay magkaroon na lamang ng isahang kaalaman na tinatanggap ng lahat. Halimbawa, ang United Nations Organization na UNO sa halip na SBN o Samahan ng Mga Bansang Nagkakaisa. Pangalawang halimbawa ay ang cm as in centimeter na sa halip sm o sentimetro. Naunawaan ba ang ating panglimang simulain? Sige, pagpatuloy tayo sa ating pang-anim na simulain. Ivy, pakibasa. Okay, kung may pagkakataon na higit sa isa ang matatanggap na panumbas ng isang salita ng isinaling teksto, gamitin ang alinman sa mga ito at pagkatapos ay ilagay sa talababa o footnote ang iba bilang kahulugan. Halimbawa, roaster o tandang o tatyaw o katyaw. Ngunit, may mga pagkakataon na kung saan ay kahit na magkasing kahulugan ang dalawang salita ay hindi maaaring pagpapalitin. So, sino dito ang pwedeng makapagbigay ng halimbawa ng dalawang magkasing kahulugang salita? Okay, Joanna? Okay, tama. Lunti at ang birdie. Kapag sinasabi nating lunti, ito ay kulay green. Kapag sinasabi naman nating birdie, ito ay kulay green. Ang dalawang salita ay magkasing kahulugan, ngunit ito'y nakabatay kung paano ito gamitin sa isang pangungusap. Ano ang pangpitong simulain, Rex? Pakibasa. Okay, laging isaisip ang pagtitipid ng mga salita kapag tayo ay magsasalin. Kinakailangan ng isang tagapagsalin ay maging malimit sa paggamit ng mga salita sa pagsasalin ng wika. At higit sa lahat ay hindi na kailangang pahabain pa ang isinasalin. Magbigay ka ng isang pangungusap mula sa wikang Ingles, Joanne. The guest arrived when the program was already over. Kung ating isalin sa hindi tipid na pagsasalin, ito'y ang panauhin ay dumating kailan tapos na ang programa. Pero kung tipid na pagsasali naman, ito ay magiging tapos na ang programa nang dumating ang mga panauhin. Nakuha? Okay, isa pang halimbawa, Rich. Okay, carry on the shoulders. Kung ito ay nasa hindi tipid na pagsasalin, ito ay maging dalahin sa balikat. Pero ano naman kung ito ay nasa tipid na pagsasalin, Leslie? Tama! Magiging pasanin na lamang. Masaya ako at madali niyong nakuha ang ating pangpitong simulain. Maaari mo bang basahin ang ating pangwalong simulain, Rachel Ann? Maraming salamat, Rachel Ann. Tama, nagkakaroon lamang ng kahulugan ng isang salita kapag ito'y naging bahagi na ng pangusap. Kaya kinakailangan natin na alamin ang diwa na inilalahad ng salita batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap upang higit nating maunawaan ang kahulugan ng isang salita at nagiging tiyak kapag ito'y maging bahagi na ng pangungusap. Okay, magbigay ka ng isang salitang Filipino, Eliza, at gamitin natin ito sa pangungusap. Okay, ang iyong binigay na salita ay bata. Ngayon, gumawa o bumuo kayo ng pangungusap mula sa salitang bata at ilagay o isulat dyan sa baba sa ating chat box ay yung nabuong pangungusap.
Nakuha? Okay, natanggap ko ng inyong mga ipinasang pangungusap. Okay, ang nabuong pangungusap ni Ivy ay umiyak ang bata. Kay Joanna ay bata pa siya. Bata ng senador ang kuya ko naman ang kay Joanne at ang kay Reginald ay nakita ko ang magbata sa luneta. Mula sa nabuong pangungusap ninyo, Davidson, o ng inyong mga kaklase, ano ang masasabi mo dito? Tama. Dapat talaga nating alamin ang diwa na inilalahad ng salita batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Kung ating tingnan ang mga halimbawa o ang mga pangungusap na inyong nabuo, ay magkaiba sila. Sa halimbawa o sa unang halimbawa ay umiyak ang bata. Ito ay tumutukoy sa child. Samantala ang pangalawa naman ay tama, tumutukoy sa young. O diba? Sa bata ng senador ang kuya ko, ito ay tumutukoy sa protege, habang ang pang-apat na halimbawa ay tumutukoy sa sweethearts. Malinaw ba? Okay, ikaw naman Eliza ang babasa nitong ating pang-siyam na simulain. Maraming salamat Binibining Eliza. May mga pagkakataon na ang tahasang pahayag na Ingles ay kailangan gamitan ng euphemismo sa Filipino upang magiging maganda pakinggan. Batid kong alam niyo na kung ano ang euphemismo dahil pinag-aralan niyo na ito noong nakaraang semester, hindi ba? Mabuti. Sa Filipino, tayo ay gumagamit ng mga matatalinghagang salita o mga paraan sa pagpapahayag na tinatawag nating euphemismo. Sapagkat karaniwang umuusbong ang problema sa pagsasalin kapag tahasang isinalin ng Ingles sa Filipino na nagbibigay tunog malaswa kapag ating naririnig o sasabihin sa Filipino tulad ng mga salitang ari, magsipi, dumi, at palikuran. Hindi ba? Sa wikang Filipino rin kapag nagsasalin mula sa Ingles ay nagkakaroon ng indireksyon na pagpapahayag. Sa indireksyon na pagpapahayag ay karaniwang naaalis ang paggamit ng po at opo, ngunit napapalitan naman ng mga panghalip tulad ng salitang sila at kayo. Halimbawa, meron ba kayong kailangan at meron ba silang kailangan? Ano ang inyong napapansin mula sa halimbawa? Tama, ito ay nagpapakita pa rin ng paggalang. Meron din tayong tinatawag na code switching. Kabahagi nito ang pagkakaiba ng Filipinong salita at Filipinong pagsulat. Meron ka bang ideya, Richie, tungkol dito? Sa code switching ay pinayagan ang paggamit ng Taglish tuwing ito ay nasa pormang salita. Ngunit kapag ito ay nasa pormang pasulat, higit nating ipinagbabawal ang paggamit ng napakaraming hiram na salitang Ingles. Dapat din nating maunawaan na sa pagsasalin ay dapat gumamit tayo ng magkaugnay na salitang hiniram sa Ingles. Halimbawa ay ang solid at liquid. Hindi magandang pakinggan kapag gagamitin ito ng solido at liquid o hindi kaya solid at liquido. At higit sa lahat ay kailangan nating isaisip na sa pagsasalin ay huwag nating gawing sobrang pagsasampalataya sa kakayahan ng ibang wika o sa wikang Ingles na kung saan ay nawawala ang likas na kakanyahan ng wikang Filipino. Bakit? Tumpak ang iyong ideya, Joanna. Dahil ang bawat wika ay may sariling kakanyahan at katangian na hindi maaaring ilipat sa pagsasaling wika. Maaari mo bang basahin ang panghuling simulain, Ivy? Salamat, Ivy. Mahalaga ang diksyonaryo sa pagsasaling wika, ngunit hindi dapat magpaalipin dito. Alam niyo ba na mayroon tayong dalawang uri ng diksyonaryo? Nakakatuwa't alam mo ito, Davidson. Tama, mayroong dalawang uri ng diksyonaryo. Ito ay ang bidirectional at ang unidirectional na diksyonaryo. Kung ang bidirectional na diksyonaryo ay tumutukoy sa English-Filipino at Filipino-English, ano naman sa tingin mo, Eliza, ang unidirectional na diksyonaryo? Tama, ito'y tumutukoy sa Filipino at English lamang. Alam niyo ba, class, kalimitan hindi natin matatagpuan ang kahulugan sa diksyonaryo, kung kaya't kailangan natin gumamit ng contextual meaning kesa sa diksyonaryo. Meron ba kayong ideya kung bakit?
Okay, salamat sa iyong ideya, Richie. Tama, dahil marami pang kakulangan sa ating diksyonaryo kung ikumpara ito sa Webster Dictionary, sapagkat hindi mayabong ang ating kaalaman sa paggawa ng mga talasalitaan o ng mga diksyonaryo at maging sa mga terminolohiya kung saan ay atrasado ang ating bansa. Naunawaan niyo ba ang aking punto, class? O meron ba kayong mga katanungan o gustong idagdag? Abay kung wala na, ay magkakaroon tayo ng simpleng gawain. Okay, makinig para hindi tayo paulit-ulit. Kumuha ng papel at ballpen. Isulat ang S kung sang-ayon ka sa pinapahiwatig ng bawat pahayag at DS naman kung hindi. Pagkatapos ay kunan o picturean ang iyong papel pagkatapos ng ating klase at ipasa ito sa ating group chat. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot nito. Maliwanag? Narito ang mga katanungan. Okay, time's up! Maraming salamat sa inyong kooperasyon, class. Batid kong nauunawaan ninyo ng lubos ang ating aralin sa araw na ito dahil nakita ko kung gaano kayo kaaktibo sa ating talakayan kanina. Okay, para sa inyong takdang aralin, pakitingnan na lang sa ating Google Classroom dahil doon ko nilagay lahat ng mga dapat nyong gawin. At kung may mga pagkakalito, ay huwag mag-atubiling magtanong o magmensahe sa aking Messenger o di kaya Facebook account. Okay? Okay. Okay, ngayon, pakibuksan ang iyong mga camera at magkakaroon tayo ng pictorial. Okay, 1, 2, smile. Okay, dito lang muna sa ngayon at magandang araw ulit sa inyo, class. Naway panatilihing maging ligtas sa lahat ng oras. Salamat at paalam.